Good morning to everyone. A blessed Sunday po sa bawat isa sa atin. Sabi nga po, in today's fast-paced, unstable, constantly changing world, it's easy to feel like things are spinning out of control and nothing stays the same. Pero po, sabi nga, but in the midst of life chaos, there is one thing that never change. Alam naman po natin yan kung sino. And that is God. God's love never change. God's love for you will never change. And His covenant with you will never change. Ano man yung pangako ng Panginoon sa ating mga ninuno, yun pa rin ang pangako niya sa atin hanggang sa ngayon. So sabi nga po sa Psalms 108, 1-5, as we read, Psalms 108, 1-5, My heart is steadfast, O God. I will sing and make melody with all my being. Awake, O harp and lyre. I will awake the dawn. I will give thanks to you, O Lord, among the peoples. I will sing praises to you among the nations. For your steadfast love is great above the heavens, and your faithfulness reaches to the clouds. Be exalted, O God, above the heavens. Let your glory be over all the earth. So today, church, let us declare His love is never changed or will never change, sabi nga po. Let us declare that God is unfailing, God is undefeated, and God is never, ever change. So let us sing. Let's declare this. Unrestrained, unrivaled, unashamed, unbridled, all in all, invincible, God, your love will never fail. Took the cross when all
than 1,000 seas. Your love, constant through the season, closer than the air. How great, how great, how strong, how awesome is our God. I stand in awe of the never-failing love of Jesus. How great, how great, how strong, how awesome is our God. I stand in awe of the never-failing love of Jesus. Let's continue to praise the Lord. Yes, Lord. Let's sing. Faithful in the waiting you are, always faithful in the valley you are. Faithful in the midst of hurt and pain, you are faithful. Your promises remain forever and ever. You won't fade away. You never change. You're unchanging God. You will never change. You're unchanging God. Mighty, mighty in the battle you are, always with me. You're the God who overcomes. Mighty, you will raise me from the grave. You are mighty. Promise. Your promises remain forever and ever. You won't fade away. You never change. You're unchanging God. You will never change. You're unchanging God. Yes, Lord. Yes, Father. Oceans will rise, kingdoms will fall, but the word of the Lord stands forever. The sun will start to fade, the world will pass away, but the word of the Lord stands forever. The dead will try to come, the perfect love is won. The word of the Lord stands forever. The word of the Lord stands forever. Forever. Forever.
unchanging God. Your promises, your promises remain forever and ever. You won't fade away. You never change. You're unchanging God. You will never change. Unchanging God. You will never change. Unchanging God. Your kingdom is forever. Your love will last forever. All glory, all honor unto our God forever. Your kingdom is forever. Your love will last forever. All glory, all honor unto our God forever. Your kingdom is forever. Your love will last forever. All glory, all honor unto our God forever. Let's declare, your kingdom is forever. Your love will last forever. All glory, all honor unto our God forever. Your kingdom is forever. Your love will last forever. All glory, all honor unto our God forever. Father, Lord, your promises remain, Lord God, forever and ever. We will hold that on that promises, Lord God, because you are a God that will never ever change, Lord God. Continue to be with us, Lord God, today as we study your word, as we listen to your word, Lord God. Open our hearts, open our mind, Lord God. Continue to embrace us, Lord God. Encourage us to stand, Lord God, and finish the race that we have, Lord God, in our life. Because in the end, Lord God, you are there waiting for us, Lord. Kaya Lord, ano man yung nangyayari sa paligid namin, alam namin, Panginoon, na kayo ang pag-asa namin. Na pinangako niyo sa amin, Panginoon, na lagi kayong nandyan para sa amin, Lord. And we thank you for that, Lord God. We thank you for your unfailing love, Lord God. Continue to give us hope, Lord God. We thank you, Father, for this morning. And this morning belongs to you and to you alone, Lord. Samahan niyo kami, Panginoon. Maraming salamat, Lord, for giving us another opportunity to listen to your word, Lord.
May this day, may we give glory and honor to you alone, Lord. We thank you, we honor you, we praise you, Father. Lahat ng ito, Panginoon, ay dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Magandang araw po, a blessed church. Buksan po natin ang mga Bible natin sa Acts chapter 2, verses 42 to 47. Again, Acts chapter 2, verses 42 to 47. Babasahin ko po ito sa Magandang Balita Biblia. Inilaan nila ang kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol. Magsama-sama bilang magkakapatid, magsalo-salo sa pagkain ng tinapay at manalangin. Dahil sa maraming himala at kababalaghang ginagawa sa pamamagitan ng mga apostol sa Jerusalem, naghari sa lahat ang takot. Nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya at ang kanilang mga ari-arian ay itinuring na para sa lahat. Ipinagbili nila ang kanilang mga ari-arian at ang napagbilhan ay ipinamahagi sa bawat isa ayon sa kanyang pangangailangan. Araw-araw, sila'y nagkakatipon sa templo at nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan na masaya at may malinis na kalooban. Nagpupuri sila sa Diyos at ikinalugdan sila ng lahat ng tao at bawat araw ay idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. Pagpalain po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin ng paghingi ng gabay. Let's pray. Panginoon, salamat pong muli sa umagang ito. Salamat po, Panginoon, sa pribilehiyo na maging iyong anak. Salamat po, Panginoon, dahil ang araw ng linggo ay inilaan mo para sa amin, para ma-express namin, Lord, yung aming mga affection. Nang sa gayon, maawitan ka namin, masabi namin, Lord, kung gaano ka namin kamahal, at mapatunayan sa iyo, Panginoon, na handa kaming maglaan ng panahon para pakinggan ang iyong salita, Panginoon. Lord, pagpalain niyo po ang aming pag-aaral ng iyong salita. Dalangin ko po, Panginoon, ang banal na Espiritu mo ay kumilos sa aming puso at isipan. Hindi lamang po kami matuto, kundi kami po, Panginoon, ay maging handa, Lord God, na magpasakop sa nais mo sa aming buhay. Turuan niyo po kami, ituwid kung kinakailangan, Panginoon, at bigyan niyo po kami ng kakayahan na mailagak, Panginoon, ang aming mga gawi nang naayon sa nais mo, Panginoon, para sa amin. Lord, thank you, Lord, sa lahat ng pagpapala na ipinapagkaloob niyo sa bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, sa iyong proteksyon. At kung anuman, Panginoon, ang aming mga pinagdadaanan bilang iyong mga anak, Panginoon, alam namin yon ay nakatakda naming lagpasan dahil ang iyong kapangyarihan, ang iyong habag, ang iyong kalakasan, karunungan ay nasa sa amin, Panginoon. Ito pong aming samot dalangin, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Kapatid, na-miss nyo na po bang mga church activities natin? Naalala nyo po ba yung mga worship services natin kung saan kahit tapos na yung program, ayaw pa rin magsialis ng marami sa atin kasi gusto nating makipagkwentuhan, hindi po ba? Yung Sunday schools, yung mga cell groups natin, hindi po ba? Mga prayer meetings, mga ministry bonding moments, even yung mga special events. Nakakamiss po, no? Bagamat malaking blessing po sa atin ng technology kasi kahit pa paano po nakakapagdaos tayo ng mga activities natin through online means. Pero ang totoo po niyan, hindi nito kailanman kayang palitan ang halaga ng mga pisikal at sama-sama nating mga pagtitipon. Hindi po kayang palitan ng new normal, yung normal na ipinahiwatig sa salita ng Diyos. So sana po makarelate tayong patuloy sa mga apostles natin. Very affectionate sa kanilang mga kapatiran when they were still alive, no? Sabi po ni Apostle John sa 3 John 1:14, I hope to see you soon and we will talk face to face. Narinig nyo na po ba yan sa mga ka-churchmates nyo? Ayan. Yan po ay damdamin na namamayani sa mga Kristiyano noong ang simbahan ay nagsisimula pa lamang. Ganon din po si Paul. Sa 1 Thessalonians 2:17, ang sabi niya, But since we were torn away from you, brothers, for a short time, in person, not in heart, we endeavored the more eagerly and with great desire
to see you face to face. So itong mga apostles natin, si John at si Apostle Paul, of course, with the rest of the apostles, long for face-to-face conversation, long for face-to-face fellowship. So, I hope we understand na ang tinutukoy po nila rito ay hindi Zoom fellowship, no? Bagamat usong-uso sa ating panahon, yung mga online fellowship, wala pong konsepto ng online ang mga naunang Kristiyano, no? Ang alam lang nila po na uri ng pagtitipon ay yung physical at matatawag nating actual gatherings. So, ang ibig po sabihin nito, ito po ay bahagi ng buhay ng mga Kristiyano, yung ating actual physical gatherings. Kaya wag po tayong makukontento, kapatid, ha? Wag mo sabihin na, pwede naman palang ganito kahit hindi tayo magkita-kita. Hindi po ganito ang totoong design ng church. Ito po ay pansamantala lamang at ito po ang pag-asa natin. Sigurado po tayo na ang COVID-19 ay magwawakas. Sigurado po tayo na ito ay magtatapos. Dahil hindi po hahayaan ng Diyos na magiging palaging ganito ang setup ng kanyang iglesia. No? We were meant to gather. We were instructed to gather. We were commanded to gather. And the children of God long to see each other face to face. So kung paano po na yung mga OFWs, di po ba? Hindi po sila kontento na makausap lang online ang kanilang mga kamag-anak, ang kanilang mga anak, asawa, hindi po ba? Wala kayong nakita pa na OFW na nagsabi sa inyo, ayoko na umuwi, pwede naman pala kami mag-usap online. Hindi po ba? Meron po ba ganyan na mga kababayan natin sa iba't ibang bansa na hindi na naglong, hindi na naghangad na umuwi ng Pilipinas kasi ang katwiran, meron namang internet. Hindi po ba hindi po ba walang ganyan? Ang karaniwan po sa mga OFW, kahit nagkakaroon sila ng pagkakataon na mag-usap araw-araw, they still want to go home. They still long to come back and see their loved ones face to face. So dapat ganun din po ang mga Kristiyano. Dapat nagkataglay po tayo ng matinding pagnanasa na magkatipon-tipon at makasama ang isa't isa. Okay? At sa pagpapatuloy po ng pag-aaral natin ngayon on the book of Acts, makikita po natin kung paanong pinahalagahan ng mga naunang Kristiyano ang pagtitipon. At aalamin din po natin kung ano ang mga pangunahing ginagawa nila sa tuwing sila'y nagkakasama. Kasi wala na pong question kung anong ginagawa nila kapag sila'y nasa labas ng simbahan. We know that they are witnessing for Jesus. They are proclaiming the gospel. Pero ano naman ang ginagawa nila kapag sila-sila lang? Yan po ang pag-aaralan natin ngayon. And this is part 6 of our Called Out sermon series. And this specific sermon is entitled The Devoted Church. Okay? The Devoted Church. Binisita po tayo ni Pastor Rendel Salgado minsan, I think last year, na para ituro po itong specific text na ito, Acts chapter 2 verses 42 to 47. But I still pray and believe that this will bring fresh insights to every soul. So, tayo po ay makinig at pag-aralan po natin ang gawi ng mga Kristiyanong nauna sa atin. Pero bago yon, magbalik tanaw po tayo saglit sa mga pangyayari, no? So, ano pong nangyari? Una, the day of Pentecost came. Okay? And God inaugurated His church with the coming of the Holy Spirit. And next thing that happened, Peter delivered an evangelistic sermon. Nag-preach ng gospel si Peter. No? After that powerful sermon, I would say the most powerful sermon ever preached in the church, about 3,000 people got saved and were baptized. Grabe, no? So in just one day, the early church became a mega church. So mahalaga rin po malaman natin na ang Day of Pentecost ay required lang po para sa mga kalalakihan ng mga Hudyo. So, kung iisipin natin, yung 3,000 na yon, are these just 3,000 men? This could be 3,000 families. We don't know for sure. But one thing is for sure, no? Yung mga nakarinig ng sermon ni Peter, ng kanyang proclamation of the gospel, ay merong kanya-kanyang pamilya. Hindi po ba? So, yung 3,000 po, malamang these are just starting points. Kasi pag tinignan po natin sa Acts chapter 2, verses 22 and verse 29, ang ina-address po ni Pedro ay mga kalalakihan. Kasi again, mga kalalakihang Hudyo lang po ang required umattend ng Pentecost. But again, Peter made clear that the promise is for you and for your children
and for all who are far off, everyone whom the Lord our God calls to Himself. So, ang sinasabi din dito ni Pedro, mga kapatid, na kausap ko ngayon, hindi lang para sa inyo ang pangakong ito, pero sa mga kakilala ninyo, para sa mga kamag-anak ninyo, para sa mga anak ninyo, at sa lahat ng tao na tatawagin ng Panginoon para sa kanyang sarili. So this is just the starting point. Considering this invitation, itong 3,000 people ay starting point pa lamang po ng numbers ng church. So it kept growing since then. So patuloy po na ginamit ng early church ang temple para sa mga gatherings. Yan po ang makikita natin. Pero dahil nga po sobrang dami nila, habang sila'y nagsisimula, nauso rin dito po yung mga pagtitipon sa mga bahay-bahay. Ang tawag po natin dyan ngayon ay mga cell group. Yung iba ang tawag life group, small groups, pare-parehas lang po yan. Yan po ay kaparaanan ng simbahan para ang church po ay magkatipon-tipon kahit sa maliliit na bahagi. Okay? Kasi syempre no, sa temple they may not fit no all together doon sa kanilang segregated na lugar. So they would rather meet in houses, mga house churches. Okay? So small groups were set in place to accommodate the growing numbers of believers. Kung tutuusin po, no, parang wow, ang dami natin, ang saya-saya. Pero hindi lang po saya ang dala-dala niyan, lalong-lalo sa mga leaders. No? Kung tatanungin niyo po mga elders, we are in constant struggle na siguruhin na lahat kayo ay naaalagaan, lahat kayo ay napapakain ng salita ng Diyos. Pero ilan lamang po tayo? Tayo po ay nasa 130 on the list lamang po. About 130 plus members, di po ba? So imagine mo kung meron kang 3,000 people na kailangang alagaan, hindi po ba? So hindi lamang po saya ang hatid nito, kundi challenge din, okay, para sa mga naunang Kristiyano. Ngayon meron po silang about 3,000 new memberships. Kaya ang tanong, ano ang next steps? No? Ano ang susunod nilang dapat gawin? Pero regardless po kung libo-libo o mabibilang sa daliri ang dinadala ng Panginoon sa church, the same question must be asked, kapatid. Ang tanong ay, what do we do with them? Ano ang dapat natin gawin sa mga bagong mananampalataya? Ang kagandahan po, hindi clueless ang early church sa sagot sa tanong na ito. Kasi po, Jesus gave them clear instructions. At itong instructions na ito ay parehong alituntunin na ating isinasabuhay, na ating sinusundan bilang mga modernong Kristiyano. Ito po yung tinatawag nating the Great Commission. Makikita po natin ito sa Matthew 28 verses 19 to 20. And the instruction is simple. Ang sabi ni Jesus Christ sa kanila, bago si Jesus ay umakyat sa langit, ang sabi niya, go and make disciples of all nations. Okay? Number 2, baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Number 3, teach them to obey what Jesus taught. So tatlo lang po ang gustong ipagawa ng Panginoon sa simbahan. Go and make disciples, di ba? Baptize and teach. Yan po dapat ang ginagawa ng simbahan sa tuwing ang Panginoon ay nagdadala ng mga bagong mananampalataya sa atin. And for this same reason, the church still exists today. Kapag hindi natin ginagawa itong bagay na ito, wala po tayong silbi bilang isang eklesiya. Okay? Ang dahilan po kung bakit tayo ay nagpapatuloy ay para sa mga tagubili na ito ni Jesus. So ano po ang response ng church sa challenge? No? Wow, 3,000. Anong gagawin natin? Ang sabi sa verse 42, they devoted themselves. They devoted themselves. Ang Greek word po sa devoted sa text na yan ay proskartereo. Okay? Ang ibig pong sabihin noon ay to continue to do something with intense effort despite difficulty. O kaya naman, to devote oneself to keep on, or to persist in. Ang ibig sabihin po, magsumigasig sa paggawa. Okay? Kahit mahirap, kahit may balakid, kahit hindi madali, nagpapatuloy. Yan po ang ibig sabihin ng devoted. Di po ba ginagamit natin yung word na devotion sa mga panahon na inilalagak natin para sa Panginoon? Di ba? Tawag natin doon devotion. How devoted are we really? Di po ba? Pero sa konsepto po ng mga unang mananampalataya, they are devoted.
Ang ibig pong sabihin ng devoted is to be intensely committed to do something no matter what. So kahit mahirap, itutuloy. Kahit merong balakid, itutuloy. Kahit anong mangyari, itutuloy. Magpapatuloy sa kanilang ginagawa. Yun po ang ibig sabihin ng devotion. Yun po ang ibig sabihin ng pagiging devoted. At saan po sila devoted? Isa-isahin po natin yan. Okay? Una, they are devoted to learning. Okay? Devoted to learning. Basahin po natin yung verse 42. Ang sabi, and they devoted themselves to the apostles' teaching. Okay? They devoted themselves to the apostles' teaching. Yung salitang teaching po dito sa Greek ay didake. Okay? Ang ibig sabihin po niyan, what is being taught or a set of teachings. In short, ang tinutukoy po dyan ay doctrines. Body of doctrines. Set of doctrines. So, ang early church, kahit nagsisimula pa lang, meron na silang curriculum. Siniguro po ni Jesus na bago siya umakyat sa langit, meron silang kumpletong curriculum na pag-aaralan. Okay? So, actually, kahit po ang King James Version, ang ginamit po na salita o na translation dito sa didake o teaching ay doctrines. So, body or set of doctrines. So, kung titingnan po natin, ang kauna-unahan na binigyang tuon ng mga unang Kristiyano ay ang pag-aaral. Okay? So, the first thing that the first Christians in the first century did is to devote themselves to the apostles' teachings. Ito yung tinatawag nating apostolic doctrines. Today, this aspect of Christian devotion is consistently being attacked. Hindi po lahat ng Kristiyano, sadly, ay naniniwala na mahalaga ang pag-aaral. Kahit po ngayon sa kapanahunan natin, inaatake po ang konseptong iyan ng mga hindi naniniwala na mahalaga ang pag-aaral. Okay? Sasabihin ng iba, hindi mahalaga yung doctrines. Ang mahalaga ay pamumuhay. Well, hindi naman po natin itatanggi na mahalaga ang pamumuhay. Ano nga namang silbi ng pag-aaral kung hindi naman natin isinasabuhay ang ating mga pinag-aaralan? Hindi po ba? Pero para po sa isipan ng mga early Christians, these two are inseparable. Itong dalawang ito po ay hindi kayang paghiwalayin. Kahit nga po si Pablo, nang pinayuhan niya po si Timothy sa 1 Timothy 4:16, ang sabi niya po kay Timothy, watch your life and doctrine closely. Okay? Hindi lang po testimony natin ang pinag-iingatan, kundi maging yung ating ipinapasok sa ating puso't isipan ay pinag-iingatan natin. Why? Kasi ang ating pamumuhay ay nakasalalay po sa ating mga nalalaman, sa ating mga pinaniniwalaan. Okay? Kaya ang sabi ni Pablo, watch your life and doctrine closely. Sabi naman ng iba, naku, pastor, wag na tayo mag-aral ng doctrines. Dinidivide lang tayo niyan. Di ba? Well, totoo naman po na dinidivide tayo ng doctrines. Kasi po, ang doctrines po, dinidivide niya ang truth from lies. Okay? Pinaghihiwalay niya ang totoo at ang katotohanan. It does divide. It divides the sheep from the goats, the wheat from the tares, the disciples from the deceived, the faithful from the fakers. Yan po ang ginagawa ng doctrines. Talaga pong division ang dinudulot po ng doctrines. Kahit po si Jesus Christ, who claims to be the truth. Di ba ang sabi ni Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. Sa Luke 12:51, sabi niya, do you think that I have come to give peace on earth? No, I tell you, but rather division. So, ang sinasabi ni Jesus, ang aking hatid sa inyo ay mga katotohanan na magpapabagabag sa inyong mga isipan, magpapakalog ng inyong mga pananaw, and you will turn to each other. No? Meron talagang magagalit. At particularly, ang nagagalit po sa mga katotohanan ay yung mga ayaw sa katotohanan, yung mga nagmamahal sa kasinungalingan. So, yung mga tao, kapag ang gusto nilang pamumuhay ay punong-puno ng pagkukunwari at kasinungalingan, they would definitely hate the truth. Hindi po ba? So, Jesus being the truth is hated by many. Sasabihin naman ng iba, dapat love lang tayo, pastor. Love na lang. Huwag na tayong aral-aral.
Yes, totoo naman po na dapat talaga namang nagmamahalan ng mga Kristiyano. No, hindi natin pinabababa ang value ng karakter, ng pag-ibig, ng pamumuhay. No. Ang problema sa mga nagpapauso ng mga bagay na ito, tinatanggalan nila ng halaga yung mga bagay na mahalaga, tapos masyadong ine-elevate yung ibang bagay. So nawawala yung balanse ng mga katotohanan na itinuturo ng Biblia. Pero ano po sabi ng Diyos? Sa Matthew 22:37, ang sabi ng Diyos, love God with all, hindi lang heart, hindi lang with soul, no? You have to remember, ang sabi ni Jesus Christ, love God with all your mind. Hindi po ba? This mind must be devoted in learning about who He is, in learning about what He teaches. No? So we devote our time in learning. Ang sasabihin naman ng iba, Pastor, yung mga nag-aral kasi ang yayabang. Dami kasing alam. Pag maraming alam, mayabang. Hindi po ba? Yan ang konsepto, no? Somehow, nabuo sa damdamin ng mga Pilipino na kapag yung mga tao ay maraming alam, maraming kayang i-share, automatically we tag them as mayabang. Well, totoo naman na meron talagang mga taong maraming alam at the same time mayabang. Okay? Pero, ako po personally, marami po akong kilalang mga tao, okay, na ang daming alam, may pinag-aralan, pero nagpapatuloy sa pag-aaral ng walang katapusan. Kasi ang alam nila, marami pa silang hindi alam. Okay? The more you know that you don't know. Yan po ang isa sa mga prinsipyong namamayagpag kapag ikaw ay nasa seminary. Okay? At dapat po ganun din po tayo. The more na natututo tayo patungkol sa Diyos, the more na naiintindihan natin kung gaano kalayo o gaano kaliit ang alam natin patungkol sa Diyos. So we continue to pursue our studies. Ang totoo po niyan, ang totoong mayabang ay yung mga tao na ayaw mag-aral. No? Ayaw mag-aral kasi feeling nila, alam na nila lahat. Okay? Hopefully walang ganyan sa church natin. Okay? Kasi sasanahin ko po talaga kayo as pastor, you need to realize na ang A Blessed Church is devoted to this aspect of learning. Okay? We exist for that reason. We exist to know Jesus and to know Him deeper. Okay? Each day. So, ang tanong po, are you a disciple of Christ? Sino po ritong disciple of Christ? Taas ang kamay. Hindi po ba tayong lahat ay nasa church as disciples of Christ? Hindi po ba? Alam niyo po ba kung anong ibig sabihin ng disciple? Yan po ay nanggaling sa salitang mathetes. Okay? Disciple. Nang literal na ibig pong sabihin ay learner. Okay? A true Christ follower. A learner. So, hindi mo pwedeng sabihin that you are a disciple of Christ but you are not committed to learning. Because the word disciple means learner. Okay? Naintindihan po natin? So are you a learner? Then you must be a disciple of Christ. So kailangan din po natin maintindihan, kahit po si Satan nagbabasa po ng Bible, hindi po ba? Kaya niyang mag-quote ng Bible. I believe he reads the Bible but with the intention of deceiving people. And his false prophets, kahit po yung kanyang mga false teachers na sinasaniban, yung kanyang mga inuutusan ng mga tagapagturo na ang gustong ituro ay mga panlilito at nilalayo ang mga tao sa katotohanan ng salita ng Diyos, no? Even these people are studying the Bible but with the same devilish intention, with the same evil intention. They want to deceive people. So anong ibig sabihin nito? Yung mga deceivers, kagaya ng kanilang boss na si Satan, ay nag-aaral. Tapos ikaw na Kristiyano, hindi nag-aaral. Anong ibig sabihin nun? It makes you the easiest target. Naintindihan po natin? So, ang dali-dali nating utuin pagdating sa kasinungalingan, pagdating sa salita ng Diyos, kayang-kaya tayong iwas-iwas ng kaaway because in the first place, we are not devoting our time in studies. Don't be the easiest target. Okay? Naalala niyo po ba nung si Jesus Christ ay tinempt ni Satan sa wilderness, di ba? Kada bato ni Satan ng salita ng Diyos, anong ginagawang counter ni Jesus Christ during that time? No? So he also counters it with the truth of God's word. Satan intends to
twist the word, to deceive Jesus at that time, pero hindi siya nanalo kay Jesus. Why? Because Jesus knows His word very well. Jesus knows the scripture very well. Okay? So, ganun din po tayong mga Kristiyano. Napakahalaga, bilang mga anak ng Diyos, alam natin kung ano ang totoong sinasabi ng ating tatay. 'Di ba? Naranasan niyo na po bang mabudol-budol? Yung merong magte-text sa inyo, tapos sabi, kumuha ka ng pera dyan sa aparador. Tapos dalhin mo sa ganitong lugar o ihulog mo sa ganitong bank account. 'Di ba? Tapos sasabihin mo, ay, sino po ito? Tita, ikaw ba to? Oo, ako nga ito. Pero kung hindi mo talaga alam kung paano magsalita, no? Kung paano yung pamamaraan ng pakikipag-usap ng mga mahal mo sa buhay, most likely mabudol-budol ka talaga, no? Sa Christian life po natin, ang daming budol-budol. So kapatid, don't be the easiest target. If the church is not devoted to sound doctrines, we will lose our discernment. Alam niyo po ang ibig sabihin ng discernment? Ito po yung kakayahan natin na malaman kung ang naririnig, nababasa, at itinuturo sa atin ay totoo at tama. Okay? Ang sabi po ni Charles Spurgeon, discernment is knowing the difference between right and almost right. Kasi sa kapanahunan po natin ngayon, marami pong tagapagturo na kapag pinakinggan mo, parang mukhang tama naman. No? Pero kapag in-evaluate mo talaga at binangga mo talaga, sinalpok mo sa salita ng Diyos at pinag-aralan ng matimtiman, ma-realize mo niloloko ka lang pala. No? Hindi pala totoo, maganda lang pakinggan. Namumuhay po tayo sa isang generation na napakagagaling ng maraming tagapagturo, kayang-kaya po nilang mag-sugarcoat. Alam niyo po yung sugarcoat? No? Kahit mapait na pagkain, kaya nilang pagmukaing matamis at masarap. Hindi po ba? Matamis sa pandinig. No? Matamis sa panlasa. Pero hindi naman po totoo. So we ought to be discerning. And the only way to be discerning is to be devoted to learning. So paano po natin masasabi na mahal natin si Jesus kung hindi naman talaga tayo interesado sa Kanya, ayaw nating mag-aral? At hindi tayo interesado sa Kanyang mga itinuturo. Hindi po ba? Pero sinasabi natin, we love Jesus. If we really love Jesus, then dapat interesado rin tayong pag-aralan siya. Okay? And whenever the church gathers, it is for the purpose of learning, mga kapatid. Okay? They are devoted to the apostolic doctrines, to the apostolic teachings. Pangalawa, they are also devoted to fellowship. Ituloy po natin yung verses 42. Ang sabi ron, they devoted themselves to fellowship. Okay, fellowship. Okay? The physical gathering of believers is originally called koinonia. Yan po ang Greek word sa fellowship. Pero hindi lang po being together ang ibig sabihin po ng fellowship. Hindi lang po yan assembling. Hindi lang po yan Christian gathering. The word koinonia means having in common. Okay? Or sharing in common. Malamang ang tinutukoy po dito ay yung ugali po ng mga naunang Kristiyano kung saan lahat ng bagay na mayroon sila ay hindi nila inaangkin para sa sarili lamang. So kung meron pong gathering at meron silang dalang pagkain halimbawa, hindi lang po sila ang kakain ng kanilang dinala. Yun po ay hahatiin nila para sa lahat. Okay? Even to the point that this church would even sell their properties. May kilala na po ba kayo nagbenta ng lupa para sa simbahan? Nagbenta ng lupain para masiguro na walang naghihirap sa simbahan? Hindi po ba? Na meron na po ba kayong kakilala na nagbenta ng mga ari-arian niya para lang bigyan ng puhunan ang kanyang kapatid sa negosyo? No? Yan po ay karaniwan sa mga naunang Kristiyano. When the church was starting, they would even go to that point, to that extreme point of selling their belongings, selling their property for their brethren. Okay? So the early church was so intimate with one another that they considered each one as a family. So yun po ang kanilang turing sa isa't isa. Hindi lang tayo member ng isang organization, pero tayo po ay pamilya. Tayo ay miyembro ng isang pamilya na pinananahanan ng isang espiritu. And this leads to a life of sharing. Okay? Yan po ang ibig sabihin ng fellowship. They have one thing in common. Hindi pwedeng ako lang ang meron. Dapat lahat tayo meron. Okay?
So, they have something in common definitely as Christians because they have Jesus, they have the Spirit of God in their lives, pero at the same time, materially, they will make sure na kung ano ang meron sila, meron din ng iba. Yan po ang ibig sabihin ng fellowship. So, they share meals together. Na? They share drinks together. They share everything together. Okay? So, we can conclude that fellowship is the gathering of believers in the basis of love where they share things in common. So kung ano man po ang nakahain sa mesa, dapat lahat sila makakatikim. Hindi sila nagpapataasan ng kanin sa plato. Hindi po sila nagpaparamihan ng laman sa kanilang mga plato. Ang palaging tanong po nila ay, nakakuha na ba ang lahat? Nakakain na ba ang lahat? Okay? Kaya kahit po si Pablo, ayan, nagalit ang kalangitan. Okay. Kasi po, meron din pong mga Kristiyano na kapag merong gathering, kapag merong kainan, huwag tayong masasanay na para tayong nakikipag-contest. No? Gusto natin mauna tayo, tapos kung kulang na lang, magdala tayo ng wheelbarrow para mapagkasya yung mga pagkain sa plato natin. Hindi po dapat ganoon. Okay? Yun po ay hindi nagpapakita ng pag-ibig. Okay? So, ipaubayan natin yung ating pagkakataon na mauna, lalo't lalo kung tayo naman ay malakas pa, 'di ba? Unahin natin yung mga senior citizen, unahin ng mga bata, mga leaders, dapat po hindi tayo nauuna sa pagkain. Ugaliin po natin na tayo po ang huli. No? Gawin nating practice 'yan sa A Blessed Church. So, naiintindihan po natin, dapat po practice natin na sinisiguro na ang bawat isa ay nababahaginan ng kung anumang mayroon tayo. Okay? Minsan po si Pablo nagalit, no? Sorry, naputol kanina ito. Pero si Pablo po nagalit sa Corinthian church. Alam niyo po kung bakit? Kasi po, merong mga nauubusan ng pagkain sa church during a Lord's Supper celebration. Okay? Yung Lord's Supper po nila, hindi katulad sa atin, na maliliit na biskwit o tinapay at maliliit na inumin. Ang Lord's Supper po talaga nila na commemoration ay talagang loaves of bread. Talagang para talaga silang kumakain ng isang buong meal. Okay? Talagang nakakabusog yung kanilang Lord's Supper. Kaya lang po, minsan sa Corinth, okay, may mga nauuna, karaniwan ng mga nauuna po na umattend sa mga church activities ay yung mga mayayaman. Nauuna po yung mga elite group, yung mga may kaya sa buhay. Okay? Bakit sila nauuna? Kasi syempre, malaya silang makaalis ng bahay kung kailan nila gusto. Okay? At pagpunta po nila sa church, nagko-communion na sila, hindi nila hinihintay yung mga mahihirap. Yung mga mahihirap, karaniwan po silang nalilate sa church. Kasi po, meron silang mga trabahong kailangan tapusin, meron silang mga gawain na kailangan munang isettle para hindi magalit yung kanilang mga amo. So, ang tendency, nalilate sila sa mga gatherings. Nagalit si Pablo kasi itong mga mahihirap na ito hindi nakakaabot ng pagkain sa Lord's Supper. Pagdating nila sa simbahan, wala na silang makain, samantalang yung iba na nauna sa kanila, lasing na. Dahil masyadong masiba, no? Dahil hindi na inalala yung kanilang mga kapatid na paparating pa lamang. Kaya nagalit po si Pablo. Yun po ay kawalan ng pag-ibig. Hindi po yun dapat namamayani yung ganong practice sa isang simbahan. The church must always operate in the basis of love. Okay? So, ano pong sabi ni Pablo? Makikita po natin ito sa 1 Corinthians 11:21-22. Ang sabi niya, sapagkat ang bawat isa sa inyo ay nagmamadali sa pagkain ng kanyang sariling pagkain, kaya't nagugutom ang iba at ang iba na may nalalasing. Wala ba kayong sariling bahay upang doon kumain at uminom? Hindi ba ninyo pinapahalagahan ang iglesia ng Diyos at hinihiya ninyo ang mahihirap? Ano ang gagawin ko ngayon? Pupurihin ko ba kayo dahil sa bagay na iyon? Hindi ko gagawin yon. So ramdam niyo po ba ang galit ni Pablo? Kasi hindi po dapat ganito sa loob ng church. Ang mga Kristiyano po ay nagmamahalan at hindi po natin tinitingnan kung sino ang mayaman, kung sino ang mahirap. Pagdating po natin sa simbahan, tayo po lahat ay mga anak ng Diyos. Regardless of our background, regardless of our educational status, regardless of our bank accounts, mga kapatid, status in life, no, achievements in life, tayo po ay pantay-pantay sa paningin ng Diyos. Tayo po ay kanyang mga anak. Kaya hindi po tayo dapat naglalamangan. Okay?
So whenever the church gathers, they lovingly share with one another. Okay? Pangatlo, they devoted to the Lord's Supper. They devoted to the Lord's Supper. Sabi po sa verse 42, tuloy natin, and they devoted themselves to the breaking of bread. So meron pong dahilan kung bakit nabanggit sa iisang talata ang salitang fellowship at breaking of bread. Kung mapapansin po ninyo sa verse 42, magkahiwalay po siyang binanggit. Kasi po ito'y pagpapakita na ang fellowship at ang breaking of bread ay dalawang magkaibang bagay. Hindi po siya pareho. Okay? So the word breaking of bread in this text pertains to the ordinance of communion. Ang tinutukoy po dito ni Luke ay yung Lord's Supper commemoration, yung Holy Communion na tinutukoy natin, okay? Which the early church, even the church of today, regards as a sacred practice. Okay? Bakit po ito sacred? Kasi po si Jesus mismo ang nagpauso nito at si Jesus Christ mismo ang nagsabi na gawin natin ito bilang pag-alaala sa Kanya. Sabi po sa Luke 22 verse 19, and He took the bread, gave thanks and broke it, and gave it to them, saying, "This is my body given for you. Do this in remembrance of me." So si Jesus Christ po mismo ang nagsabi, nag-institute ng simbahan ay mag-commemorate ng Lord's Supper. Do this, ang sabi niya. For what reason? In remembrance of me. So the early church, the early Christians consider this ordinance, ang tawag po natin yan ordinance, as important, not just because it was a command, but also because it is an act of remembering what Jesus did for them. So ginagawa ito ng mga naunang Kristiyano, hindi lang dahil iniutos ni Kristo, kundi ito po ay isang kaparaanan para alalahanin nila kung gaano sila kamahal ni Kristo. Para maintindihan nila at patuloy na maalala kung ano ang ginawa ni Kristo na sakripisyo para sa kanilang kaligtasan. Okay? So the Lord's Supper reminds us about what Jesus did for us. So anong ibig sabihin po nito? Ang communion po, ito po ay isang gospel reenactment. So sa tuwing tayo po ay kumakain ng bread at umiinom sa kopa, ang inaalala po natin ay ang kamatayan ni Kristo. Okay? We reenact the gospel message. Yun po ang ibig sabihin yan. So Christ instituted the Holy Communion to be part of the church system. Kaya nga po, siguro nagtataka kayo kay Brother Jeff, ano? Paulit-ulit, no? Na si Brother Jeff, kahit before the pandemic, paulit-ulit na tayo pinangungunahan sa Lord's Supper. At minsan siguro naisip niya, hindi pa nagsasawa si Brother Jeff sa kanyang ginagawa, no? Well, definitely hindi po magsasawa ang simbahan diyan. Hindi magsasawa si Brother Jeff in officiating that Lord's Supper commemoration. Why? He takes that function so seriously because Jesus takes it so seriously as well. Okay? At bakit po natin kailangan magsagawa ng Lord's Supper ng paulit-ulit? Bakit po kaya, no? Tayo po every last Sunday of the month, tama ba ako, Jen? Tayo po every last Sunday of the month, tayo po ay nagsasagawa ng ating communion. Kahit po online, talagang tinatawid natin ang Lord's Supper. Bakit po natin kailangan gawin yan? Kasi we all have the tendency to forget the basic foundation of our faith. We have the tendency to forget the gospel. And we need to always go back to our gospel foundation. During the Lord's Supper po, ano pong ginagawa? Ang tinapay po ay pinaghahati-hati. Ito po ay naglalarawan sa katawan ni Jesus na nagkagutay-gutay sa pagsalo sa kaparasahang laan dapat para sa atin. Nagkagula-gulanit dahil sa hagupit, dahil sa pambubugbog na kanyang dinanas, kapalit ng ating kapatawaran, kapalit ng ating kaligtasan. Yan pong sinisimbolo ng breaking of bread. Okay? At matapos po ang paghahati-hati, ano pong ginagawa sa tinapay? Ito po ay pinipira-piraso at ipinamamahagi po sa mga miyembro ng simbahan. At ito po ay naglalarawan ng ating pagiging isa kay Kristo. Okay? We have become partakers of that body. Okay? We have become partakers of the body of Christ. Pinagsasaluhan po natin ang katawan ni Kristo. Kung paanong pinagsasaluhan natin ang kanyang mga pangako. Kung paanong ang singsing po ay sumisimbolo sa marriage covenant, ang pagsasagawa naman po ng Lord's Supper ay sumisimbolo sa new covenant ni Kristo
para sa atin. Hindi po ba ganun ang sabi niya? It is the new covenant, sealed with His blood. So, at the same time, ito rin po ay itinuturing na public declaration tungkol sa ating mga pinananaligang pag-asa. Kapag tayo po ay naglo-Lord's Supper, we proclaim that Jesus Christ died, but He did not die only, He also rose from the dead and promised to return soon. Okay? Sabi po sa 1 Corinthians 11:26, "For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes." Okay? Kaya po, ang Lord's Supper ay hindi po biro-biro. Ginagawa man po natin ito ng paulit-ulit. Ito po ay merong itinuturo sa atin at pinapaalala sa atin. This is a gospel reenactment. So when the church gathers, they remember Jesus through the Holy Communion. Okay? And lastly, the church devoted to prayer. Ang sabi sa verse 42, "And they devoted themselves to prayer." Prayer here is in the plural form, even in the original. Ang Greek word po nito ay proseokais. Ang ibig pong sabihin ay exchanges of wishes. Okay? So, nagpapalitan po sila ng kanilang mga prayer requests. So, it refers to interactive praying. Prayer for one another. Ang prayer po na tinutukoy dito ay hindi po personal na pananalangin, kundi yung pananalangin po para sa isa't isa. So, interactive prayer. Praying for one another. Napakahalaga po ng pananalangin para sa mga Kristiyano na naniniwala na wala silang kakayahang managumpay sa buhay labas sa tulong ng Diyos. Kung naniniwala po talaga tayo na hindi natin kaya nang wala ang Diyos sa buhay natin, ang ibig sabihin nun, tayo ay dapat nananalangin. Okay? Yung mga hindi nananalangin po ay mga tao na nagmamayabang sa kanilang buhay. Hindi man po nila sabihin, ang ibig po sabihin ng kawalan ng pananalangin sa ating mga buhay ay, Panginoon, hindi ka namin kailangan. So kapag tayo nananalangin, idinudulog natin sa Panginoon ang ating mga prayer request, kinikilala natin ang Panginoon na pinanggagalingan ng lahat ng solusyon sa mga problema natin, pinanggagalingan ng katugunan sa ating mga pangangailangan, pinanggagalingan ng kalakasan na kinakailangan natin, pinanggagalingan ng mga kagalingan mula sa karamdaman na hinihiling natin sa ating buhay. So, we look at Him as the source of everything that we need. No? So, kapag hindi ka nagpipray, ang ibig sabihin nun, mayabang ka talaga. Dahil hindi mo kailangan ang Diyos sa buhay mo. Okay? So, we must come in humble prayer, acknowledging that we need God daily in our lives. Mga kapatid, mas makapangyarihan pa rin ang prayer kaysa sa wifi. Tandaan po natin yan. Ang prayer po, hindi yan naglalag. Okay? Hindi po yan naghahang. Siguradong makakarating po real time sa tenga ng Panginoon ang ating mga panalangin dahil yun po ay pinangako niya sa kanyang mga kawan. Na sa tuwing tayo na nanalangin, siya po ay makikinig. Okay? So, true prayer is a way to grow in our relationship with the Lord. Kung gusto po nating lumago, dapat po tayo ay nananalangin. Okay? So, whenever the church gathers, they gather to pray. Sa verses 43 to 47 po, makikita po natin yung mga resulta ng kanilang devotion. So, verses 43 to 47 appears to be the end result of the church's devotion. Ano pong makikita natin doon sa verse 43? Supernatural manifestations. So ano pong ginagawa ng Diyos? The Holy Spirit continues to affirm His presence upon them. Number 2, we see an active display of love and selfless acts. Ito po yung sinasabi natin kanina. Kapag ang mga Kristiyano po ay nag-aaral ng salita ng Diyos, dumudulog sa Diyos, nag-spend ng time sa Diyos, okay? Hindi po maaring hindi sumabay yung ating mga pag-uugali. The Lord transforms us. The Holy Spirit fills their heart with love for others. Okay? And number 3, they long to be together. Habang sila'y nagkakasama, lalo silang nagnanais na magkasama-sama pa. In fact, kapag binasa po natin ang Acts, ang Christianity po, ang Christian activities po is not just weekly. They were in the temple every day. They are gathered every day. No? They break bread every day. They pray every day. They study every day. No? Hindi ko alam kung paano nilang nagagawa yun. Ganon sila ka-committed sa kanilang mga buhay. Hindi po ba? So they long to be together. That's what we see in verse 46.
The Spirit grows their love for one another. And number 4, additional converts. The Lord keeps sending people to them. The Spirit brings new people to disciple. Nagdadala po ang Panginoon ng mga bagong tao para kanilang alagaan, para kanilang turuan. So ano pong makikita natin dito? God took care of the rest, while the early Christians devoted themselves to learning, to fellowship, to breaking bread, and to prayer. So the early church was just so busy in being Christians. Hindi po nila iniisip, paano tayo magpaparami? Paano tayo dadami? Paano tayo magkakaroon ng church building? Okay? They're not thinking about, paano tayo yayaman? Paano tayo sisikat? Paano tayo makikilala? No, they're not thinking about those things. They're just devoting themselves to the things that matter. So, mga kapatid, sana natuto po tayo mula sa mga ninuno nating Kristiyano, mula sa mga lolo't lolo natin, mga early church. Binigyan nila tayo ng napakagandang example kung paano dapat namumuhay ang isang simbahan. Ito po dapat ang ating hinahangad at tinutularan sa ating modernong sitwasyon. Mga kapatid, this pandemic, hopefully, ma-renew yung ating longing, yung ating pagnanais na ang mga bagay na ito ay maipagpatuloy natin. Kaya mag-pray po tayong patuloy na magtapos na itong pandemic na ito, no? Na tayo po ay magkaroon na ng pagkakataon muli na makapag-assemble, makapanambahan, makapag-fellowship, makapag-communion, makapag-pray together. These are church essentials. These are essential matters in a life of a Christian. So, nung ibig sabihin, meron pong nawawala sa atin during this pandemic. Meron pong nawawalang karanasan na napakahalaga sa atin. So, we long that this pandemic ends soon so that we could continue what we're supposed to be doing as a church. Tumugon po tayo sa panalangin. Panginoon, salamat po sa aming mga pinag-usapan. Salamat po sa mga bagong pagkatuto. Thank you, Lord God, for revealing to us kung anong uri ng simbahan, Panginoon, ang iyong sinimulan. Thank you, Lord God, for this detailed record, Lord God, that we found in the book of Acts, na sa amin po ay nagtuturo, sa amin po, Panginoon, ay nagbibigay ng examples. Lord, bigyan niyo po kami ng kakayahan at pagnanais na maging katulad ng aming mga ninunong Kristiyano, Panginoon. Na sila'y aming tularan, Panginoon. Punuin niyo po kami, Lord God, ng pag-ibig sa iyong salita, pag-ibig sa pag-aaral, pag-ibig para sa bawat isa, pag-ibig sa mahihirap, pag-ibig sa pananalangin, Panginoon. At lahat ng ito, Panginoon, Lord God, ay nagmumula, Panginoon, sa Espiritu na sa amin ay nananahan, Lord God. Punuin mo kami, puspusin mo kami ng mga bagay na ito, Panginoon. At sa aming pag-iibigan, sa aming mga pag-aaral, sa aming pagiging tunay na iglesia, Panginoon. Ikaw po ay malugod. Ito po, Panginoon, ay maghatid ng inspirasyon sa mga tao na nag-o-observe sa amin. And may you bring people, Lord God, more people in a blessed church. And may we be faithful, Lord God, in discipling them, in teaching them according to your word. Lord, tulungan niyo po kami. Kami po ngayon ay magkakahiwalay, Lord God, sa aming mga tahanan. But let our houses, Lord God, be churches for you. Let our kids, let our little ones, Lord God, be our disciples. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na patuloy mamuhay ng naayon sa nais mo. We give you glory and praise, Lord Jesus. Thank you, Lord God, for the inspiration and for all the teachings, Lord God, that you gave us today. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Tossing me, crashing all of my beliefs, and in all sincerity, Lord, I wanna be yours. So pull me out of this mess I'm in, 'cause I know I'm wandering. Leave my soul back home again. I've always been yours. And this world may push, may pull, but your love is never free.
this world may push, may pull, but your mercy never fails. You lead, I follow. Your hands hold my tomorrow. Your grip, your grace, you know the way you guide me tenderly. Yeah. When you lead, I'll follow, just like the way you not go. 'Cause I know what you got for me. It's more than I can see, so lead me on and on. Just lead me on and on. Sometimes when I wake up, I don't wanna rise up out of my bed. Too many thoughts in my head. Don't wanna be who I used to be. Gonna take the back seat and let you lead. And I need to stop, 'cause I'm going too fast. And I know my God is so God, and you got my back. You lead, I'll follow. Your hands hold my tomorrow. Your grace, you know the way you guide me tenderly. When you lead, I'll follow, just like the way you not go. 'Cause I know what you got for me. It's more than I can see, so lead me on and on. Just lead me on and on. On and on. Just lead me on and on. Itaas po natin ang ating mga kamay bilang simbolo ng pagtanggap ng mga pagpapala na nagmumula lamang po sa ating Panginoon. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makakapagharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian, sa iisang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamamagitan ni Hesukristo na Panginoon natin, sa Kanya ang kaluwalhatian, kadakilaan, kapamahalaan at kapangyarihan, mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Amen. Purihin po ang Panginoon.